할렐루야 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 할렐루야. Balita sa inyo'y ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. 할렐루야 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 할렐루야. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilandin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan." At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 31, huling araw ng buwan ng Hulyo. And tomorrow we're going to begin a new month. And every time na nagsisimula ang isang bagong araw, linggo at buwan, gusto natin ng magandang panimula. Pero huwag niyong kakalimutan din. Hindi lang natin dapat dinadasal sa Diyos na sana, "Lord, bukas maging maganda ang umaga ko." No? Of course, we always desire to begin something ng mabuti, ng maayos. Beautifully. Pero dapat araw-araw, dinadasal din natin na sana matapos din ng araw natin ng mabuti. We should not only desire for a beautiful beginning, but a graceful and grace-filled ending. Ngayon ang huling araw ng buwan na ito. At napakaganda ho ng pinagdiriwang natin ngayong santo. Kilala ho ito sa mga simbahan din natin, no? San Ignacio de Loyola ang nagtatag ng, hindi po siya, kaya totoo po ito, ang tatay ko, my biological father, ay nakalibing sa Loyola, sa Marikina. Nung ako'y matanda na, lalo nung ako ay naging pari na, doon ko lamang nakilalang siya pala, si San Ignacio de Loyola. Kasi papunta doon sa puntod ng tatay ko, merong sa gitna nun, merong lalaking nakaparang prinsipe na may hawak na espada. At yun daw si Loyola. Sabi ko, sino ba ito si Loyola? Akala ko naman apelido lang ito ng may-ari ng sementeryo. Siya pala si San Ignacio de Loyola. At bakit may espada? Because before he became a priest, he was a soldier. Sundalo ho ito. Siya'y pinanganak sa Loyola sa Spain. At doon sa isang matinding labanan, siya'y napasabak at nasugatan ng malubha. At kinakailangan niya magpagaling muna. At habang siya'y nagpapagaling, doon niya
natutunan ng malalim pa ang kanyang relasyon sa Diyos at kay Jesus. At doon siya nagdesisyon na maglingkod sa Diyos. Just imagine, sa kalagitnaan ng kanyang karera bilang sundalo, dumating ang kanyang misyon, ang kanyang bukasyon na maging sundalo ni Kristo. At itinatag niya ang Society of Jesus, Jesuita, SJ. Kaya ano ang tinuturo sa atin dito? Sabi sa Ebanghelyo, marami ang nagtaka kay Jesus nung siya ay dumating sa kanyang sariling bayan. Umuwi siya. Kumbaga yung mga nag-aaral sa abroad, uuwi dito sa Pilipinas, at pagdating doon, minsan tayo ganyan kapag umuwi ka ng probinsya, laking probinsya, umuwi ka ng Maynila, nag-aral ka, naging professional ka. Aminin natin, minsan, pag umuwi tayo doon, minsan siyempre inaasahan natin, naku, baka naman sila ay maghanda pa. Wow, assuming, naku, nakakayan, baka paghandaan pa ako, baka may banda pa. Pagdating mo, walang tao. Bakit daw? Sino ba yan? Ganon ang feeling siguro ni Jesus. Pagkatapos niyang magpagaling ng marami, gumawa ng himala, siguro kaya siya umuwi, the reason why, sometimes, and I hope, lagi, the reason why we want to go home and to go back to our family, gusto nating umuwi sapagkat gusto rin nating maranasan nila ang magandang nangyari sa atin. Siguro si Jesus, kaya gusto niyang umuwi sa kanilang bayan. Hindi lang para ikwento niya yung mga pinagaling niya at pinakain, kundi para gawin din niya yung ginawa niya sa iba. Kaya lang anong inabutan? Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto mo mangyayari, kahit maganda pa. At hindi lahat gugustuhin ka, kahit maganda ka. At hindi lahat tatanggapin kahit maganda. Kaya siguro yun ang naramdaman ni Jesus Kaya anong sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya nakagawa ng maraming himala. Kaya siguro magandang pagnilayan natin. Bakit ba ang gulo-gulo ng pamilya natin? Bakit ba ang gulo-gulo ng samahan natin? Bakit ba ang gulo-gulo ng buhay ko? Baka naman kinukulang ka na rin, kinukulang na rin kayo ng pagsampalataya, ng paniniwala. Do you still believe in each other? Naniniwala pa rin ba kayo sa isa't isa? Naniniwala ka pa rin ba sa kabutihan ng mga kasama mo? O puro na tayo pagdududa? Puro na tayo paninira? Puro na tayo kasamaan? Kaya sabi, hindi siya masyadong maraming nagawang sa ibang version. Kakaunti lamang ang napagaling because of their lack of faith. At least, may pinagaling pa rin. So, we do not lose hope. Kahit na marami pang bangayan, hindi magandang nangyayari, kung ikaw na lang ang naniniwala, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Dahil pwede pa rin naman kahit ikaw na lang. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, anong itinuturo sa atin ni San Ignacio? Lagi tayo maging handa. Dahil anytime, gagamitin ng Diyos ang buhay mo, hindi ayon sa kung kailan mo lang gusto. At hindi ayon sa kung kailan ka lang ready. God can always use you kung kailan niya gusto. Kung saan niya gusto. Ang mahalaga kagaya ni San Ignacio de Loyola, we can drop everything and leave everything for Him. As I always say, huwag ko kayong madamot at matakot
sa gusto ng Diyos para sa inyo at mula sa inyo. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen.